Hello, Chivis! For today's video ay gagala kami dahil isa-celebrate namin ang post-birthday ni Mood Raquels at Valentine's Day, ganun na rin ay magkakaroon kami ng UV's Day Out dahil matagal-tagal na hindi nakalabas ang aming baby girl dahil wala kaming budget. Pero ngayon maglulustay muna kami ng pera. For today lang naman. Ano ba naman yung bahagya? Ayun. Kaya samahan nyo kaming gumala. Ang una nating spot ay Yoki's Farm dito sa Mendez, Tagaytay. Super hilig kasi ng aming baby girl sa mga animals. Kaya matagal na rin namin sana planong dalhin siya dito. Pero ngayon lang talaga nagka-time at nagka-budget. Kaya ayun, lustay muna for today. At ayan, sila muna ng daddy niya ang magpipicture dahil feeling ko ang haggard ko na agad. Pero tara na, let's go! Just a friendly reminder for fur parents that pets are not allowed inside the farm, but you can leave them on the side because there is a cage available at the farm. However, it is recommended to bring your own cage or stroller for health, safety, and comfort reasons. Bago nga pala tayo pumasok sa loob at makita ang mga animals, ay kailangan nating i-meet ang ating assigned tour guide. Ang tour guide ay required per group and it costs 150 pesos lang naman. At yung 150 pesos ay cash na binabayaran sa kanila. Kaya kung yung package nyo ay binayaran nyo via credit card or GCash, yung tour guide fee ay cash na binabayaran. Ang package nga pala na pinili namin ay isang animal encounter lang, which is for daddy ni Yuwi at kay Yuwi. Dahil si Yuwi ay libre naman dahil 3 feet below kids are free. Tapos the rest, normal or regular date or adult fee lang, which is 400 pesos ang isa. Ang naging first stop namin ay dito sa koi fish and stingrays. Kasi actually dapat sa rabbit house ang unang stop. Pero dahil mukhang may nag-field trip at puno ang rabbit house, ay dito muna kami pumunta. Dito pa lang ay masaya na ang aming baby girl dahil nakakita siya ng stingray. Second stop ay tortoise. Actually, first time namin nakakita ng tortoise na napakalaki, nakakagulat. Gulat na gulat talaga ako na ganun pala siya kalaki. Sa sobrang laki ng tortoise na nakita namin ay natakot nga si Yui. Kaya pag ang binayaran mo ay may animal encounter, ay makakapasok ka doon sa kulungan ng tortoise at magkakaroon ka ng experience na magpakain. So during that time, natakot talaga si Yui at gusto na niya lumabas. Parang enough na nakakita siya ng malaking tortoise. Kaya saglit lang yung experience tapos nagpalabas na rin siya agad. Third stop, dito naman tayo sa alpacas. Ito nga pala yung animal na pag na-stress sila ay nandudura. Kaya ayan, medyo lumayo-layo din ang person at baka mamaya ma-stress ko sila at ang ingay ko. At yan, si Yui ay nag-aya na naman na mag-go-go dahil next animal na daw. Parang sapat na sa kanya na pag nakita niya, okay na, let's go next na. Fourth stop, dito naman tayo sa winter dogs, kung saan makikita nyo ang mga Akita dogs o yung lahi ni Hachiko, kung napanood nyo yun. Fifth stop, Savannah area. There are more animals to see here. Isa na dito ay ang zebra. Dalawa nga pala yung zebra dito. Yung isa hindi pwedeng hawakan, yung isa lang daw yung pwede. Although pangalawang beses na nakakita ni Yui ng zebra, yung una kasi masyado pa siyang bata. Pero ngayon, mas na-enjoy niya kasi nakapagpakain siya sa zebra, nahawakan niya yung zebra at nakapagpa-picture pa. Dito sa Savannah area ay makakakita din tayo ng mga horse. Actually, pony lang pala kasi mga baby horse. And more fish. So meron ulit diyang koi at saka janitor fish. Meron nga din pala ditong mga ostrich pero hindi na namin na-videohan kasi masyadong excited na tong bulinggit na lumipat at pumunta dito sa napakalaking chicken. They call it Brahma chicken or pajama chicken. These big chickens can produce 3 to 4 brown eggs weekly at sobrang laki talaga nila, nakakatuwa. Nandito rin pala yung capybara and may mga iba't ibang uri ng sheeps. At syempre, mga kapatid ko ay hindi mawawala ang fat belly pig. Ang cutie-cutie nila. One of the things that I won't forget here is yung makakita ng cassowary bird or they call it living dinosaur or sometimes rainforest dinosaur kasi itong bird daw na to ay sobrang powerful ng beak nila na kaya makabasag ng isang head or bungo or skull ng tao. Kaya pag pumunta kayo dito, be careful, wag masyadong lumapit.
And syempre ito, more sheeps, pero dahil madalas naman na siya nakakita niyan, ay next na naman tayo. Umikot lang naman kami dito sa aking mga kapatid. Syempre, nag-goodbye muna ako sa kanila bago ako lumabas. At ang mga capybara, mga chicken yan, ikot. Palabas na tayo ng savannah area. Saan na ba tayo next? Sixth stop, reptile house. At ito yung moment na hindi sulit ang binayad ko dahil hindi ako pumasok sa reptile house. Hindi naman ako actually takot sa reptiles, pero I get squeamish or cringy around them, kaya sila na lang yung pumasok. Hindi ko talaga kayang makakita ng snake, ng frogs, mga ganon. Actually, habang ine-edit ko nga to, ay kinikilabutan ako habang nakikita ko siya. At mukhang si Yui ay ganun din dahil pagpasok niya ay nagwawala na siya. Ayan, at gusto na niyang lumabas. Siyempre ako to the rescue. Habang nasa reptile house ang aming pamilya ay tumambay kami dito ni Yugi sa playground. Libre nga pala to, basta make sure lang na nakamedyas ang bagets, pwede silang mag-slide-slide and mga siso-siso yan. Super nakakatuwa naman. At syempre, lakad mode uli. Makahay naman ako, kala mo naman talaga vlogger yarn. For today! Ano ko nag-vlog talaga? Hi friends! Today we're in the Yogi's Farm! Medyo nonchalant na tong bagets na to kasi mukhang pagoda at jontok na siya. Sleeping time yan na kasi dapat to eh. Seventh stop, birds. Isa nga pala sa favorite ni Yui ang mga birds bukod sa una, si animal syempre. So dito sa part na to ay makikita natin ang mga eagles, ducks, and owls. Later, papasok siya sa aviary para makakita siya ng mas maraming birds at mga colorful birds. Dito naman tayo sa aviary. Pero dahil isa lang yung binayaran naming animal encounter ay isang adult lang papasok and with a kid na 3 feet below ay free. Pero ayun, sila lang yung pumasok at maka-experience kaya dito na lang muna kami sa labas manonood at makiki-enjoy. Dahil nga after sea animals na kanyang favorite, pangalawa ang birds, ay ayan, nagpababa siya at gusto niyang puntahan at awakan yung bird. Kahit first time niya makakita ng mga ganitong ibon, hindi talaga siya natatakot. Oh. Tignan niyo, nagpapababa pa siya tapos gusto niya puntahan, pinipilit niya yung daddy niya na puntahan yung ibon. And this is really is it. This is the moment of truth kung saan ay finally nahawakan na niya ang ibon at gustong-gusto niya talagang kunin at ilagay din sa kanyang finger. Pero hindi pwede kasi masyadong maliit yung finger niya, pati yung kamay niya. Kaya hindi siya pinayagang ilagay din yung bird. Pero tuwang-tuwa siya at gusto niya talagang kunin, gigil na gigil yan siya. Marami pang magaganda at colorful birds ang nandito sa aviary na hindi na lang na-capture kasi masyado nang mahaba. 8th stop is the rabbit house. Actually, ito dapat yung first stop, pero yon dahil kanina may mga nag-field trip na mga estudyante, ay ito na yung hinuli namin. So, andito, dahil may animal encounter na yung dalawa, ay papasok sila at magpapakain ng rabbit at hamster.
Did you know that the baby rabbit is called kit or kitten? Tapos yung young rabbit, they call it bunny. Pag naman adult rabbit, they called it rabbit, but more specific terms for adult female is doe and the adult male is buck. O, di ba? May natutunan ako for today. At ayun na nga, dahil nakakita na siya, ay okay na yun sa kanya. Tapos gusto na naman niya magpalabas, go, and next animals na agad siya. At dahil ito na nga ang last stop, ay mag-exit na kami dito sa rabbit house. Bukod pala sa mga animals ay kasama din sa basic farm tour ang vegetable plantation at antique museum. Pero since hindi pa naman alam ni Yui yung mga bagay na yon, ay hindi na lang kami muna pumasok. After ng tour ay aalis na ang tourist guide, pero you can still spend some time here sa farm until 5 p.m. So pwede kayo umikot uli, basta wag lang pupunta dun sa loob ng zebra. At pwede ding maglaro yung mga bagets sa playground, at pwede din kayo kumain sa food court. Maraming options, maraming space, maraming puan at malawak siya. Pero hindi na kami kumain doon kasi may balak na kaming puntahan. Overall, ang masasabi ko lang ay hindi lang si Yui ang nag-enjoy, pati na rin kaming mga thunders kasi super nakakatuwa na makakita ng iba't ibang animals at ang laki-laki ng farm. Super ganda, super lawak at higit sa lahat, malinis. Meron ding mga restroom, pagkain, palaruan. So parang for the family talaga siya at best talaga to sa mga kids. Kaya yung mga field trip parang okay na okay dito. It's a good experience for the kids at grabe, hanggang ngayon nga hindi makamove on si Yui. Lagi siyang, what about Yoki's farm? What about Yoki's farm? At naaalala niya yung mga animals na nakita niya dito sa Yoki's farm. Kaya for sure, babalik kami dito. Yun lang sa ngayon. Thank you for watching. Have a good day. Bye! Mwah!